Baliklaro na si Renz Abando at agad niyang ipinakita ang kanyang vertical jump, talagang bumalik na ang Air Abando at parang hindi nanggaling sa injury. Pinahirapan na naman niya sa depensa ang Goyang Sono. Samantala, Kevin Quiambao naman ay nagpakawala ng isang monster dunk sa laban nila sa Anyang, kitang-kita ang gigil. Pinagharian din ni Quiambao ang rebounding sa ilalim. May delikadong nangyari pa para sa local player ng Sono na tila nabagok ang ulo. Sa first quarter, dikit ang laban hanggang sa huling segundo. Ngunit pagpasok ng second quarter, dito na unti-unting uminit ang laro. Sa 8-minute mark, mabilis na tumakbo si Renz Abando patungo sa basket matapos ang gandang pasa ng kanyang kakampi, na-convert niya ito sa 2 points mula sa isang layup. Pagdating ng 6-minute mark, nakakuha ng steal ang Anyang at agad na naipasa ang bola kay Abando para sa isang easy layup. Sa halfway mark ng second quarter, pansamantalang inilabas si Abando. Parehong may tig-6 na puntos sina Renz Abando at Kevin Quiambao. Dikit pa rin ang laban, ngunit sa 3-minute mark, nakalamang ng 5 ang Goyang Sono. Sa 2 minutes, muling ipinasok si Abando. Pagdating ng 1-minute mark, nagwala si Kevin Quiambao sa ilalim, rebound plus basket. Grabe ang hustle ni Quiambao, parang sakuragi sa rebounding. Natapos ang first half sa score na 37-26, pabor sa koponan ni Quiambao na Goyang Sono. Sa halftime stats, si Renz Abando ay may 6 points, 3 rebounds, 1 block at 1 assist. Habang si Kevin Quiambao ay may 8 points, 8 rebounds at 2 steals. Pagpasok ng third quarter, nagpakitang gila si Quiambao, fake drive, sabay set up sa kakampi para sa isang open 3. Lumaki na sa 10 puntos ang kalamangan ng Goyang Sono. Hirap na hirap makahanap ng opensa ang Anyang Red Boosters dahil sa higpit ng depensa ng Sono. Umabot sa 6-minute mark bago maitala ng Anyang ang kanilang unang field goal sa third quarter, habang hindi pa rin naipapasok si Renz Abando. Nasayang din ang isang opportunity matapos ang tapik ni Quiambao, hindi nahawakan ni Nathan Knight ang bola. Sa 3-minute mark, muling nagpakawala ng magandang pasa si Quiambao mula sa corner 3, na ipasok naman ito ng local ng Sono, ngunit nakakuha naman ng foul si Quiambao sa isang 3-point attempt ng Anyang. 3-point play opportunity naman ito para sa Anyang. 3 minuto na lang ang natitira nang muling ipasok si Renz Abando. Matindi ang pisikalan sa ilalim, tila gusto ata muli mapilayan si Abando ng local player na to ng Sono. Naibaba ng Anyang ang lamang sa 6 bago matapos ang third quarter, 49-43, pabor sa Sono. Pagpasok ng fourth quarter, agad nakakuha ng momentum ang Anyang mula sa 3 ni Bryce Washington. Sa 8-minute mark, sumubok ng 3 si Abando, ngunit hindi pumasok. Under 7 minutes, nakakuha ng steal si Bryce Washington at diretsyo sa basket. Sa 6-minute mark, muling nakakuha ng steal sina Abando at ang Anyang, at na-convert ito sa 3 para maagaw ang kalamangan, 51-50. Agad itong sinagot ng Sono sa isang drive-in layup, ngunit muling bumira ng 3 ang Anyang para kunin ulit ang kalamangan. Kapansin-pansin na parang ayaw tawagan ng referee ang mga contact kay Abando, may isang dunk attempt siya na malinaw na natapik pati kamay, pero walang tawag. Sa 4-minute mark, naitabla ng Sono ang laban sa basket ni Nathan Knight. Ngunit may delikadong pangyayari, tinamaan ni Renz Abando ng tuhod ang ulo ng local player ng Sono at bumagsak pa sa sahig. Mukhang nahilo ang player kaya inilabas na lamang. Muling nakalamang ang Goyang Sono, ngunit naging mahigpit ang depensa ni Abando kay Quiambao na nauwi sa turnover. Na-distract din ang sumunod na 3-point attempt ni Quiambao. Sa 2-minute mark, lamang ng 2 ang Anyang Red Boosters. Sa 1-minute mark, grabeng gigil ni Quiambao, isang monster dunk ang hatid ni KQ, kitang-kita ang gigil sa ring at nabawi nila ang kalamangan. Pero agad din itong sinagot ng Anyang. Sayang ang 3 ni Nathan Knight, minadali at hindi pumasok. Napilitan tuloy mag-foul ang Sono para pigilan ang oras. May 17 seconds na lang, lamang ng 2 ang Anyang, na umabot pa sa 4 ang kanilang kalamangan. May tsansa pa sana nang maibaba sa 1 ang lamang mula sa 3 ni Knight, pero kinapos na sa oras. Sa huli, panalo ang Anyang Red Boosters. Isang malalang choke ang nangyari sa Goyang Sono sa closing minutes.